Inaasahang aarangkada ng muli ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga driver at operator na apektado ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo. Ito'y dahil inaasahang ilalabas na ang exemption sa fuel subsidy sa election spending ban. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Audrey, pansamantalangan nakahinto ang pamamahagi ng fuel subsidy bilang pagtalima sa spending ban kaugnayan ng paparating na barangay at SK elections. Pero tiniyak naman, Audrey, ng LTFRB na nakapagpasa na sila ng petisyon sa COMELEC para nga may pagpatuloy ang pamamahagi ng ayuda. September 15 pa nang matigil ang Land Bank of the Philippines na magpasok ng fuel subsidy sa pantawid pasada card ng mga operator. Ito'y dahil sa spending ban kaugnay ng parating na barangay at SK election sa Oktubre. Na naging dahilan naman kung bakit hindi pa natatanggap ng ilang mga tsupera ang ayuda pang gasolina. Sa tala naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 63,864 na ang mga benepisyaryo ang nabibigyan ng ayuda. Sa 2 araw na umarangkada ang pamamahagi ng fuel subsidy simula noong September 13 bago pa matigil dahil sa spending ban. Umaabot na ito sa halagang 417 million pesos. At kahapon lamang ay nakapagpasa na sila ng petisyon sa Commission on Elections para hindi mapabilang ang fuel subsidy sa spending ban ngayong eleksyon. Natagalan rin sa paghahain ng petisyon dahil ipinaliwanag pa kung bakit late filing ang exemption na hinihingi ng LTFRB. Matatandaan po natin na i-download po yung fund po ng September 12. So sa aming tingin, doon po kasi siyempre kailangan doon sa yung exemption po kasi hindi kasi siya simple letter. So it's a formal petition. So yung mga allegations niyo po na ilalagay kailangan nandun na. So, yung MOA signing, yung JMC, so ibibigay po natin yung timeline of events para po maaprobahan po, makita po ng COMELEC na bakit ngayon. In fact, September 1 nga po yung last day ng filing no? Pero September 1, so wala pa naman pong hihingin dahil wala pa po yung budget. Sakali naman na maaprobahan na ng COMELEC ang petisyon, mauumpisahan na ulit ang pamamahagi ng ayuda sa higit 53,000 na benepisyaryo na natitira na lamang sa 280,000 na mga benepisyaryo. Nanawagan rin ng LTFRB sa mga operator na kunin na ang mga hindi pa nakiklaim na mga pantawid pasada card sa bangko. Yung mga hindi po kumuha po ng fuel subsidy cards po natin last year, yung 2022 po na fuel subsidy, mayroon pa pong mga nakabinbin po na hindi po nakiklaim ng ating mga beneficiaries po sa iba't ibang LBP servicing branches. So, yun po yung napag-alaman po natin ng impormasyon galing po sa Land Bank. Kahit naman naantala ang pagbibigay ng ayuda, hindi pa mapapaaga ang desisyon ng LTFRB sa pisong taas pasahe na hiling ng mga transport group. Nakatakda na daw kasi sa September 26 ang pagdinig dito. Samantala, panawagan naman ng ilang transport group na masuportahan sana hanggang Senado ang pagsususpende ng buwis sa langis. Ganon din sana sa Senado dahil itong batas na ito ay hindi na totoo na nakakatulong dahil nilinlang tayo po. Matagal na tayong nilinlang yung batas na yan. Totoo, nakikinabang tayo sa buwis. Pero dito ho sa implementasyon ng deregulation law ay hindi na po akma dahil nga isinama na lahat po ng ating kagaya ng mga bigas, puro yung ginagamit nila daw ay fuel, pagbibiyahe, kaya dinideregulate na rin nila yung mga presyo. Pero para sa Department of Finance, imbis na suspendihin ang buwis, magbigay na lamang ng ayuda sa mga apektado tuwing magtataas ang presyo nito. Sa tala ng ahensya, nasa 10% lamang ng pamilyang Pilipino ang makikinabang sakaling isuspende ang buwis sa langis, kumpara sa 50% ng pamilyang Pilipino na kumukonsumo lamang ng 10.2% ng langis. Kapag daw kasi sinuspende ang buwis sa langis, aabot sa 72.6 billion pesos o 0.3% ang mawawala sa gross domestic product ng bansa para sa 41.4 billion pesos na nalilikom sa excise tax sa huling yugto ng 2023. Audrey, sa pahayag ni Attorney Rex Laujanco, ang tagapagsalita ng COMELEC, target ni Chair o COMELEC Chair Erwin Garcia na mailabas yung resolusyon para sa fuel subsidy ngayong araw. Audrey. Okay, Karen, gaano nga ba katagal pumasok sa pasada card yung mga operator
yung ayuda sakaling maaprubahan na ng COMELEC yung petisyon? Yes, Audrey, ayon sa LTFRB, kung maaprubahan ng COMELEC yung petisyon ng LTFRB ngayong linggo, ay sa susunod na linggo ay maaari netong pumasok doon sa mga pantawid pasada card ng mga operator at magamit na ng mga tsupera. Audrey. Okay, Karen, sa mga tricycle at delivery rider ba, meron na bang naipapasok na sa kanilang account? Yes, Audrey, actually wala pa, Linawin ko lang yung mga numero na nabanggit natin kanina na nakatanggap na ng kanilang mga fuel subsidy. Ito yung sa mga PUV, yung sa mga jeep, bus, taxi at iba pa mga transport services. Pero itong sa mga tricycle at delivery riders ay wala pang naipapasok dahil ngayon sa LTFRB ay nire-revalidate pa yung kanilang mga listahan na galing sa DILG at sa DTI. Dahil, Audrey, hindi kagaya ng mga PUV na sa pantawid pasada card ipapasok ang kanilang mga ayuda, yung sa mga delivery riders at sa tricycle ay sa kanilang mga e-wallet. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.